Hi everyone, our Bible verse for today is all about Jeremiah 32:17. O sovereign Lord, you have made the heavens and earth by your great powers and outstretched arms. Nothing is too hard for you. Sa Tagalog, sabi ni Jeremiah, nang siya ay nalalangin, Panginoong Yahweh, nalikha mo ang langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. So, yan po yung ating verse today. Teaching po nito is the prayer of adoration gives meaning to our situation. Hindi madali ang magkaroon ng sitwasyon, lalo na kung mabigat, problemado ka, financially, hindi mo alam ang gagawin mo. But, we have to train ourselves to pray of adoration because yun yung nagbibigay ng kahulugan na makita natin kung anong purpose ng bawat sitwasyon kaya nangyayari sa buhay natin. And adoration is the highest form of emotions na pinaka-up-tone, masaya sa lahat. Yun yung pinaka-highest state. And once na nandun ka sa highest state na yun, makikita mo yung bagay-bagay sa paligid mo, kahit na masama na yung nangyayari sa'yo, kaya mo pa rin makita kung ano yung buti na nun ay gagawa sa'yo. And second is the prayer of adoration strengthen our faith in God. Na makita natin na ang problema maliit lang, pero yung kakayanan ng ating Panginoon walang imposible. We have to adore Him ng buong puso mo, na maiangat mo sa Kanya lahat ng pinagdadaanan mo, na kaya niyang masolusyonan yun. Magtiwala ka lang. The prayer of adoration acknowledge God's character. Bilang isang tao, di ba ang sarap sa pakiramdam kapag someone's adore you? Kapag may mga taong natutuwa sa'yo, na-acknowledge yung character mo, same thing din kay God. Na natutuwa siya, na na-acknowledge natin siya, yung character niya, at sa pamamagitan ng pag-acknowledge dun sa character niya is mismo ma-apply natin sa buhay natin na, Lord, kaya ako ganito, kaya yung ganito yung character ko because of you. Because kung anong knowledge na meron ako, hindi galing sa akin, it's because of you. Yung character ni God, yun dapat yung maging character natin eh. So, application sa life natin, begin your prayer with adoration. Na kahit gaano kahirap, we have to adore everything. And when you adore everything, makikita mo yung mga gagandang bagay, makakapag-isip ka ng mga gagandang bagay at masusolusyonan mo yung mga bagay sa paligid mo na hirap kang makita yung ganda at buti nito para sa'yo. Believe in God's revelations of Himself. Na si God, nire-reveal na niya kung sino siya sa buhay natin. We have to believe that. We have to believe that there's nothing impossible when you trust God. Na kahit ano pa yan, maliit o malaking bagay na pinag-pray mo, there's nothing impossible because He is the creator of all things. At salita lamang niya, kaya maging totoo lahat ng mga bagay-bagay. Build your life on God's wisdom and sovereignty. Napakasarap isipin na every time na magsasalita ka, hindi ikaw mismo dumidepende sa sarili mong knowledge, sa sarili mong wisdom. Ang sarap sa pakiramdam when you
ask wisdom to God. Tuloy-tuloy. Nagugulat ka na lang sa sarili mo na nasasabi mo yung mga bagay na hindi mo nasasabi dati. You have to build our life with God's wisdom. Kasi yung wisdom ni God, itatama niya tayo. At hindi kanya pababayaan. I-direct kanya sa tamang direksyon ng buhay mo kung saan mapapabuti ka. So, I want to share this simple prayer. Heavenly Father, I came before you in awe of who you are. You are holy, loving, and unchanging. I adore your wisdom and sovereignty all over things. Strengthen my faith as I reflect on your character, knowing that you never fail me and your plans would always perfect. Teach me to trust you. Thank you everyone, and God bless.